So, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Ito yung iyong reading for January 12 to 18. Ano yung mga ganap? Okay? Yung paparating, mga dapat malaman. Don't forget to like, share, follow, or subscribe kung bago po kayo. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Grateful po ako, malaking tulong po yung mga nag-share ng mga readings natin. Thank you rin sa mga nag-a-avail ng private reading, membership, subscription, mga nagsisend ng super thanks at saka star. Okay, timeless reading din naman ito, Taurus, kahit naman lumagpas doon sa mga dates na binanggit ko. As long as nakarating sa iyo itong reading, no? Meron ka ditong hound and pear, fox and ivy, tas antelope and wheat. Adaptability, loyalty, and nourishment. Baka iba sa inyo, kailangan nyo ng self-care, Taurus. Itong week na ito, 12 to 18 January. Alagaan nyo yung sarili nyo, kumain-kain kayo, baka kailangan nyo yan. Kailangan ng nourishment ng katawan ninyo Whether rest yung kailangan nyo, or proper nutrition, baka napapabayaan nyo yung sarili nyo, hindi na kayo nagkakakain, puro na lang kayo trabaho, napakasipag, workaholic. No? Pwede ba sa inyo, sobrang busy siguro ninyo, hindi nyo na naasikaso sarili ninyo. Hindi na kayo nakakakain sa oras, no? Madalas ganyan tayo pagka abala tayo sa mga gawain natin, sa mga trabaho natin. Basta something here needs caring, nourishment, no? Something here, whether ikaw yan or ibang bagay na kailangan mong tutukan, alagaan, no? Oo, hindi lang naman person yung ninonourish natin. Minsan yung kamalayan natin, kaalaman, like thirst for knowledge, no? Gusto mo pang mag-grow, mag-expand, lumawak yung wisdom mo, experience mo, skills mo, knowledge mo, basta something na i-cultivate dito para, alam mo yun, mas lumago pa, mas mag-grow, mas maging productive, fertile, merong ganyang energy dito like taking care. Inaalagaan para lumaki pa. Okay? Yun yung nasisense kong energy. Kailangan mong maging adaptable, flexible, yun yung ibig sabihin itong fox and ivy rito. May mga situation dito na kailangan ikaw ay versatile, nakakapag-adjust ka, no? Nakakapag-adapt ka dun sa environment mo, sa iba't ibang klaseng scenario, situation, sa tawag ng mga pangangailangan or whatever, no? So, nakikita ko dito yung pagiging, patient, madiskarte, kalmado, kasi kaya mong mag-adapt or mabilis, mga abilidad, mabilis mag-isip, And then, meron din ako nakikitang loyalty dito, whether ikaw being loyal to what you are doing, ano ba pinagkakabala mo, you could be loyal to your family, your spouse, your career, your kung ano man itong endeavor mo. Oo, nakikita ko loyalty, kasi inaalagaan mo talaga to, at saka kahit na ano pang dumating, nakakapag-adjust ka nakakapagtiis ka. Ayan. So, nakikita ko nga siguro na napaka-loyal mo dito kung ano man yung tinutukoy dito. Taking a break, o diba? Sabi ko nga, kailangan mo ng nourishment, ng self-care. Yan yung mga kailangan mong gawin or dapat mong gawin this week. Taking a break will allow you to recharge. Baka lowbat ka na depleted ka na, exhausted, no? Kailangan namang
makapagpahinga, mag-me time, alagaan mo na yung sarili mo, bigyan mo ng oras sarili mo, mapamper mo naman sarili mo para naman fresh uli, recharge na yung batteries mo, kasi nakaka-drain din talaga minsan. Whether trabaho yung pinag-uusapan dito, Taurus, or ibang bagay, na kailangan mo muna sigurong bigyan ng break yung sarili mo, i-detach mo muna yung sarili mo, doesn't mean naman na forever na talaga yan. Kailangan mo lang muna ng time para sa sarili mo, para naman maalagaan mo, ma-attend mo yung mga pangangailangan mo sa sarili mo. Okay? A spiritual bath, may pagdi-detox din. May pagdi-detox, hindi lang yung pag-aalaga sa sarili, There is enough faith to manifest your desires. Wow! So, nakikita ko may mga manifestations. Etong week na to. Kaya kung ano man yung mga gustong-gusto mo na yan, tina-target mo, mga goal mo, pwedeng nagmamanifest na yan. Actually, on the way na, ngayon. Now, let's take a look at your love life energies for this week. Sa love life mo, you are enough, boundaries, pay attention to the signs. Ay, may mga red flags, Taurus, o may mga pahiwatig, mga palatandaan. Pwede namang hindi lang ito red flags. Basta may mga signs. May mga you need to watch out for. Hindi naman always negative. Basta meron ditong mga signs, palatandaan dito sa person mo, sa mga nangyayari or mga ikinikilos. Okay, kailangan mo daw mag-set ng boundaries pagdating dito sa relationship ninyo. Oo, wag mong hayaang tratuhin ka lang ng ganun-ganun lang. Dapat maging clear ka, maging firm ka dito sa iyong partner, sa iyong jowa, sa kung ano yung mga bagay na hinahayaan mo dapat or hindi mo hinahayaan dapat na ginagawa niya sa iyo. So, kahit naman yan, love na love natin yan mga tao. Romantic man yan hindi. Nagsiset din talaga tayo na. Minsan kailangan natin yun. Magtabi ka, magtira ka para sa sarili mo, yun yung sinasabi rito. Kaya nga may self-care, self-love dyan, kaninang card. Baka yun din nga yung meaning nila Baka kailangan mo munang dumistansya nyo sa isa't isa. Mag-set ka muna ng limitasyon or boundaries. Pwedeng ganun. Pero ayan wag mong bababaan yung tingin sa sarili mo. Self-esteem mo. You are enough. Baka kasi iba sa inyo nagpapaka-desperada kayo, nagpapaka-martir. Di ko alam ha. Or nawawalan kayo ng respeto sa sarili ninyo, dangal, dignidad dahil lang sa sobrang pagmamahal. Nagkakaroon na kasi ng parang dito kalabisan or abusive, hindi ko lang alam, hindi ako sure. You are enough daw. The person you are meant to be with will love you the way you are. Wala kang dapat ika-insecure. Yun lang yung sinasabi dito. Wala kang dapat baguhin sa sarili mo para lang matanggap ka, mahalin ka. Kasi kung totoong mahal ka, tanggap ka niya, hindi mo na kailangan gawin yung mga bagay na yun. Okay? Baba tayo ng tarot cards. Merong Gemini, Libra, Aquarius energy dito. Meron ding Leo. Yes, strong energy ng air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Sa bottom ng deck mo, Taurus, whether ikaw to or another Taurian, no?
O maging aware ka talaga. Meron nga dito sinasabi signs sa love life mo, o pay attention to signs. Tapos dito na naman sa tarot card mo, may sinasabi dito na maging aware ka. Mukhang may some kind of revelation dito. May mabibigyan na ng conclusion, kasagutan. O kung may bagay dito na naguguluhan, malabo, ayan na yung clarity paparating na eh. Yan yung i-reveal na itong Ace of Swords situation na to. Oo, maaaring ito ay panggulat, basta. Pwedeng sa pwedeng may kinalaman din sa mga pakikipag-usap. Merong decision na kailangan gawin or mapipilitan kang mag-decide. Oo, kasi may compel at saka decision eh. Basta, malalaman at malalaman mo kung ano yung totoo dito. Magkakaroon ka na ng kasagutan or vision kung dati hindi mo alam or hindi namumulat yung mata mo tungkol dito sa bagay na to. You are dealing here with someone who is pwedeng younger than you, literal. Pwedeng dito may mas matanda, mas bata, romantic man yan, hindi. Nakikita ko dito, someone who is very curious, hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha yung kasagutan. Kaya nga siguro, dahil sa ka-curiousan nito, sa sobrang gusto niyang malaman, makukuha naman yung sagot. Yun naman ang guarantee ng Ace of Swords. And kung meron mang difficult situation dito, magkakaroon ng solution. May masosolve. Meron kasi ditong mabilis mag-isip, madiskarte, Kaya nga siguro makakaisip ng idea para ma-solve yung solution. Ang daming energy ng pag-iisip dito. Whether merong nag-i-spy dito, nakikurious, basta may mga gustong malaman. Makukuha naman yung mga gustong malaman, yung mga sagot, or information. Maraming ideas, marami ding brainstorming or pakikipag-communicate, palitan ng mga salita, phone calls or emails, or mga meetings, kung mga meetings yan. Okay, kung meron nang nagkaroon ng conflict dito, drama, issue, masosolve na yun. Yun yung dala ng Ace of Swords saka nitong 5 of Wands mo na reverse. Manunumbalik na yung yung harmony. Sabi ko nga, kung nagkaroon man ng conflict dito, disharmony, drama, issue, masusolve yan. Manunumbalik na yung yung maayos na magkakaintindi na, kumbaga magkakaroon na ng pagkakaintindihan. Okay, masusolve na yung pinaka-conflict. Okay. Siguro may mga kailangan kang baguhin dito. Oo, sa sarili mo, hindi ko alam. Nagkakaroon ka na kasi ng awareness eh. And nakikita ko pwedeng may mga baguhin ka dito, yung mga, lalo na yung mga matagal na nakasanayan mo. Pwedeng lifestyle. Oo, mag-iiba yung paraan mo ng pamumuhay eh. So, ganun ka big deal. So, major na pagbabago to kung ako tatanungin. And nakikita ko rin yung iba dito, makakalaya na kayo sa isang alam mo yung nakakasakal, masyadong stricto or boring na setup. Nakikita ko na mag-e-explore ka ng ibang ways eh. Kasi nga, meron kang babaguhin dito, especially pwedeng sa paniniwala mo, sa paraan ng pamumuhay, kultura, or kung lilipat ka man sa iba, lugar, or set up, pwede may kinalaman sa pagmamigrate ito, or abroad. Okay, tingnan pa natin yung iba pang paparating sa'yo, Taurus. Wow, needle and thread. Merong wish na matutupad, Taurus. Gaano man kahirap yan, isuksok yung sinulid sa karayom, alam naman natin yun, di ba? Makikita ko pa rin na, makukuha mo pa rin niya, mahihit mo yung target mo, yung goal mo, or kung ano man yung hinihiling mo, matutupad, mangyayari yan. Someone is living your life, mukhang may aalis.
Ano ba to? Romantic, kaibigan, whatever, no? Basta merong someone or something na aalis na sa buhay mo. Or ikaw, kung iiwan mo na yung position na yan, yung lugar na yan, yung connection na yan, or bagay na yan, whatever, pwedeng ikaw. May mag-o-open sa'yo, ito yung maganda, archway, no? May mag-o-open, mga bagong posibilidad, oportunidad, ayan, andyan yung mga possibilities, opportunities, path. So, may mga mag-ano dito, marireveal na mga bagong prospects. Okay, Taurus, so yan yung pinaka mga mensahe na nakuha natin dito sa iyong reading. As usual, hangad ko lagi sana makatulong sa inyo itong reading. Take care, God bless, babush, love you. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.